Anong paniniwala mo sa second chance? Ikaw ba yung tipo ng tao that is willing to give second chances sa taong nagkasala sa'yo? O kapag ka nagkamali na minsan, never ka nang nagbibigay ng panibagong tsansa? Once again, welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, ako si Chi, 25 years old. Ilang beses na akong naloko sa pag-ibig. Hindi ko alam kung ganun lang ba talaga ako katanga o sadyang masyado lang akong mabilis magtiwala. Ganun pa man, hindi pa rin naman ako napapagod na mahanap si the one. Ipinakilala ako ng kaibigan ko sa kaibigan niya na si Josh. Nung una, hesitant ako sa mga reto-reto na ganyan. Pero sabi kasi ng kaibigan kong si Mel, mabait naman daw si Josh. At si Josh naman daw talaga ang nag-insist na ipakilala raw ako sa kanya. So, we had our first date sa isang malaking mall sa Ortigas. Diyos ko, hindi ko makakalimutan yung date na yon, Mama Colleen. Dahil nga ang mantra ko noon ay dress to impress, di si ate mong girl, first time nakapunta ng mall na yon. So mega high heels ang lola mo. Bilang hindi naman ako gala na tao, wala pa akong idea noon sa mall na yon before. So, bakit naging memorable siya sa akin? Paano? Nag-ikot-ikot kami sa mall, di ba nga, naka-mega high heels ako. So, after nung date na yon, ang siste, boom, paltos ang paa ko. Pero hindi ko naman pinagsisihan ng date na yon, Mama Colleen. Dahil doon ko mas nakilala si Josh. Lumipas pa ang mga araw, mas nagiging komportable na ako sa kanya. Nandyan din yung dadalawin niya ako sa bahay. Magmamano siya sa mga magulang ko. Naaminin kong ikinakilig ko yung gesture niya na yon. Kasi nakikita ko kung paano niya respetuhin ang mga magulang ko. And yes, I think I am already falling for Josh. Dumating ang araw na napagdesisyonan ko na nasagutin si Josh. Sabi ko, bakit ko pa patatagalin kung nararamdaman ko naman na seryoso siya sa akin? Wala naman ako nakikitang red flag sa kanya. At sabi ko nga, naloko man ako ng ilang beses. Hindi naman para paniwalaan ko na pare-pareho na ang mga lalaki. Maaaring pumalpak lang ako sa una, sa pangalawa, pero what if na si Josh na pala ang siyang nakatadhana sa akin? Mga hapon noon, nang bumisita si Josh sa amin, may dala-dala siyang donut. Bigla kong naisip, nasagutin siya sa pamamagitan ng donut. Cheesy na o corny para sa iba, pero bakit ba? I find it sweet eh. So ang ginawa ko, kumuha ako ng 2 peraso ng donut at ipinangkita ko sa kanya. Naalala ko pa noon sabi ko kay Josh, oo. Nakita ko na lang yung biglang pagngiti ni Josh at nagtanong ng, oo? As in, tayo na? Naalala ko pa, sabi ko pa, paulit-ulit, ayaw mo ba? Sabay sabing, syempre, gusto. Gustong gusto kita. At nangako siyang
hinding-hindi kita sasaktan, saksi ang mga donuts na ito. 3 years na kami ni Josh. May paniniwala silang kapag nalampasan niyo raw yung 3 years ng relationship ninyo, matibay na daw kayo. Kasi eto daw yung stage na kung saan mas maraming pagsubok pa na dadaanan. At dahil mas nakikilala nyo nga yung isa't isa, mas nagmamature, mas deeper na ang tingin namin sa love. Kumbaga, tapos na yung stage ng puro pabebe, next level na kami sa stage na more focus na kami sa ano ba yung magiging future naming dalawa. Our love was being tested for so many times, but we were able to surpass it all. Pero akala ko wala nang challenges. Not until one day, nakita ko sa cellphone niya na may kikitain siyang iba. Nung nalaman ko yon, agad ko siyang kinompronta. Sabi ko, sino? Sino ang kikitain mo? Nung una, nag-deny pa siya. Sabi niya, wala naman akong kikitain. Anong pinagsasabi mo? Pero nung pinakita ko yung screenshot ng convo nila, wala siyang masabi, kundi sorry. After that day, hindi ako nagparamdam sa kanya ng halos 1 linggo. Iniwasan ko siya at kapag nagpupunta siya ng bahay, hindi ko po siya nilalabas. Ini-off ko rin ang cellphone ko para lang din hindi niya ako matawagan. Tila nag-flashback sa akin lahat ng experiences ko with my exes. Oh, no! At never kong inimagine na magagawa sa akin rin ni Josh ito. As in, never. Pero sabi ng mama ko, bakit hindi ko raw kausapin si Josh? Bakit daw kailangan na magmukmuk lang ako sa kwarto? Hanggang sa makalipas nga ang 1 linggo, kinausap ko siya. Pinagpaliwanag. At bigla-bigla nasabi ko na maghiwalay na kaming dalawa. Sabi ko pa sa kanya, akala ko, iba ka sa mga ex ko. Pero hindi. Ang sakit lang kasi alam mo ang pinagdadaanan ko o pinagdaanan ko. Pero pinili mo pa ring saktan ako. Nakita ko kung paano nasaktan si Josh noong mga oras na yon, nung binitawan ko ang salitang maghiwalay na tayo. Nagmakaawa siya, lumuhod, nakiusap, nabigyan ko pa siya ng another chance. Pero nung mga oras na yon, desidido na ako natapusin anuman ang relasyon na meron kaming dalawa. Mama Colleen, aminin kong namimiss ko siya. Namimiss ko si Josh. Patuloy pa rin naman niya akong sinusuyo, pero natatakot na kasi ako. Parang natotrauma na ako. Until one day, nag-usap kami. Ganun pa rin. Nakikiusap siya, nagmamakaawa siya, nabalikan ko siya. Nung time na yon, ewan ko, pero ramdam ng puso ko na sincere siya sa mga sinasabi niya. Ibinubulong ng puso ko na pagkatiwalaan muli siya. Sino ba naman ako para hindi magbigay ng another chance? So yes, I gave him another chance. Mama Colleen, lahat naman tayo nakakagawa ng pagkakamali. At lahat naman tayo deserve na mabigyan ng second chance. Lalo na sa taong pinapatunayan niya na nagkamali man siya, itinatama niya naman ito. Ngayon po, I am happily married kay Josh at meron na rin kaming 2 anak. 15 years old at 10 years old. Opo, 17 years na po akong kasal sa taong minsan ko nang sinukuan.
Alam ko, no, marami pong natatakot na subugal muli sa pag-ibig dahil sa trauma o na-trauma na sila sa kung ano man ang naranasan nila. Pero gusto ko lang ipahatid sa kwento ko na subukan mo lang magtiwala muli. Sabayan ng dasal, ano pat, ang pangarap mo na makasama habang buhay, makakasama mo talaga sa panghabang buhay. Muli, ako po si Chi, 25 years old, at ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk, winner, bebe ko. Life is too short, 'di ba? Para punuin natin ng galit yung puso natin. Life is too short para hindi natin pagbigyan yung sarili natin sa kung ano yung isinisigaw ng puso natin. Life is parang sugal, sabi nga. Paano mong malalaman kung talagang para talaga sa'yo ito kung hindi mo susubukan? Paano malalaman kung talagang nagbago na yung isang tao kung hindi mo muling pagkakatiwalaan? Opo, may mga tao na hindi nagbibigay ng second chance. Kasi may mga tao na kapag ginawa mo na isang beses, naniniwala sila na pwede mo pang ulitin sa ikalawang pagkakataon. Pero may mga tao rin naman na believer na sadyang may mga tao na nakakagawa ng pagkakamali. And from that mistake, diyan sila mas nagiging better version ng sarili nila. Diyan sila mas matututo. Yung madapa sila, masugatan sila. Habang may plema. Sorry na. Nagumugulo sa lalamunan ni Mama Colleen. Diba? So ako totoo lang, I am a believer of second chances. Pero syempre, the moment, sabi dito, nagka-plema pa. Ang ganda na sinasabi ko eh. Diba? Diba? Namula tuloy ako, Diyos ko dahil. May kumakain pa naman. Ano na sinasabi ko? Ako, I am a believer of giving second chances sa isang tao. Kasi una, hindi naman tayo santo para, 'di ba, hindi magkasala. Oh, no. Again, naniniwala ako na paano ipoprove ng taong ito kung talagang nagbago siya kung hindi mo siya bibigyan ng tsansa. But, I am a believer of second chance. Pero yung third chance, hindi na. Oh, no. Kasi naniniwala din ako na kapag ka pinagkatiwalaan ka uli ng isang tao, binigyan ka ng pangalawang pagkakataon to prove yourself, huwag mong sasayangin yan. Never waste that opportunity, that chance na ibinigay sa'yo. Kasi ang tao, parang pisi, may dulo. Depende na lang kung talagang ikaw ay martir na kahit paulit-ulit kang niloloko, paulit-ulit mo ring pinagbibigyan. Pero hindi lahat martir. Lalo na sa panahon ngayon na marami ng options, madali na makahanap ng kapalit. Kaya always remember this, ka-winner. Bago ka gumawa ng pagkakasala sa partner mo, before committing a mistake, pag-isipan mong maigi ang consequences o ang kapalit ng magiging actions mo. Pag-isipan mong maigi if it's really worth it ba na saktan mo yung taong yan na kasama mo ngayon. Pag-isipan mong maigi kung talaga bang hindi mo kayang mabuhay o kaya mo nang mabuhay kapag wala siya. Kasi again, iba-iba po ang tao. May mga tao na kapag ka sinaktan mo ng isang beses, ayaw na talaga. Swerte mo kung makahanap ka ng tao na willing magbigay ng second chance kahit sobrang sakit na. So yun lang, nakaka-happy lang yung kwento ngayon. Nakaka-good vibes. Kasi at least, di ba, napatunayan naman ni Josh na oo, nagkasala siya, oo, tao lang.
gago-gago minsan. But at least, yung chance na ibinigay sa kanya ni Chi, hindi niya sinayang. At sana nga, magtuloy-tuloy na yan. So maraming salamat, Chi, for entrusting your story with Mama Colleen. Sa mga ka-winner po natin na nais ding makisawsaw or magmema sa kwento ng ating letter sender, go magpadala lang ng kwento sa DJ Mama Colleen on FB. Opo, namali pala siya ng bigay na edad. Tinanong ko, hoy, teka lang, anong 25 ka dyan? Ano ka, artista? Ano na po siya, mga mi? 35. Kinulang lang ng isa, 35. So yun, ano yun, gawa ng epidural, nakakalimutan pati edad. Huminto na daw kasi yung edad niya sa 25. Oo, ako minsan, ilang taon ka na, minsan di ko na rin masagot ng diretso eh. Nakakalimutan ko eh. Ka-winner, again, makisawsaw na po kung anong sawsaw mo sa kwento natin today. Speak from your heart. Again, mag-text lamang sa 0977-790-915. Once again, ito po ang kwento ni Chi. Happy ending lang tayo for today. Sana all. Sana all. May mga nagte-text dito, sana all nabibigyan ng second chance. May mga nagte-text dito, sabi, ako kasi Mama Colleen, talagang hindi na ako pinagbigyan ng second chance. Ayun, may asawa na siyang iba. Yan yung sinasabi ko eh. Kung ayaw nyo magsisi bandang huli, bago ka magloko, pag-isipan mo munang maigi. Again, this is the story of Chi. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to Heart dito sa 91.5 Win Radio.